Panginoon, napakaganda tingnan yung pag-awit nila, di ba? Kasi mga ilang panahon na lang, mga professional na po yung mga yan. Umaawit lang sila na para mga bata, pero mga ilang taon na lang, may 2 years, 3 years, mga professional na sila. Purihin ng Panginoon. Kaya patuloy kong pinapag-pray, mga kabataan na lahat sila ay makapagtapos. Na isang araw, sila ay mga professional na. At hindi nila malilimutan yung mga paghahandog nila sa Panginoon. Bakit sila bibigyan ng Panginoon ng tagumpay? Dahil inilalaan nila ang kanilang oras sa Panginoon. Pagtatagumpayin sila ng Panginoon, silang lahat ay makakapagtapos ng pag-aaral. Sabihin mo sa katabi mo, good morning. Good morning. How are you? Sabihin mo, handa ka na ba? Amen. Amen. May load ka ba? Amen. Kasi ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong umaga ay ang pakikipaglaban natin sa mga Amalekita. So tayo po muna yung manalangin. Father God, salamat po Ama sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa pagmamahal mo sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo ng magandang panahon, sa proteksyon sa bawat isa na kami lahat ay narito, Panginoon. Iningatan mo ng buong linggo, Panginoon. Salamat po, Ama. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng iyong mga anak. Bigyan mo kami ng katalinuhan, wisdom mula sa inyo, Ama, na ang lahat ng iyong mga salita sa umagang ito ay amin pong mga ipamuhay, Panginoon. Ito po'y magsilbing lakas sa amin, Panginoon. Salamat, Lord. Pagpalain mo iyong mga salita sa umagang ito, Panginoon. Pagdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa Sunday School kanina. At talagang napakaganda. No? Hindi naman kami nag-usap ni Kuya Litz, pero halos magkapareho ang aming mensahe. Purihin yung Panginoon. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, hanggang kailan ba yung load mo? Ang hirap, baka ang load mo, 1 day lang, expire na. Yeah? So, sa pakikipaglaban po natin, dapat meron tayong load. Amen. Pag wala kang load, umiinit yung ulo mo. Diba? Karamihan pag walang load, kahit nasa airport ka, mainit ang pakiramdam mo. Walang load. Kailangan yung load wala. No? Ang sabi po sa Exodus chapter 17 verse 8, ang sabi po dyan, nang ang mga Israelita ay nasa Refidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Ito po, nung napanahon na sila nandun sa Refidim, yun po yung lugar na walang tubig. Lahat po sila ay nagre-reklamo kay Moises. Sabi niya, Moises, dinala mo ba kami dito para uhawin, mamatay ang aming mga alagang tupa, mamatay ang mga alaga namin mga pati kami. Silang lahat ay nagre-reklamo. Alam po ninyo, lahat ng nagre-reklamo, wala yung load. Wala yung load. Kasi pag tayo po ay punong-puno ng salita ng Diyos, hindi po tayo nagre-reklamo. Dahil yun po yung magagamit natin para paglabanan yung atake ng kaaway. Kasi pag wala kang load, kaya ka nilang ilang paso. Ay pag may load ka, 199, tawag ka, dyan agad ang rescue. Tawag ka sa Panginoon. Lord, tulungan mo ako. Pag may load po tayo sa ating puso, sa ating isip, tayo po ay mayroong panglaban. Napakahalaga po na ang load natin ay panghabang panahon. Kasi yung kalaban po, laging umaatake. Laging umaatake. Saktan ka lang ng ngipin, pwede nang gawin ng kalaban yun. Huwag ka nang magsimba. Ang sakit ng ngipin mo kaya, maunawaan ka naman ni Pastor. Mag-chat ka na lang, Pastor, sakit ng ngipin ko eh. O sige, alam ka naman sabihin ko, pumunta ka kahit masakit ang ngipin mo. Diba? Hindi naman pwedeng ganon. Diba? Ngayon, ang daming kalaban, atake ng kalaban. Nakabihis ka na, wala kang ibang damit na puti, natalsi ka ng dumi. No? Di na ako magsimba. Ikaw na lang kaya. Kulit mo kasi, sabi ko kasi kanina pa, plantsahin mo na yan eh. Ngayon tuloy, nagtumi. Ikaw na lang lumakad, ayaw ko na. Ang daming Amalekita.
na gustong umatake sa atin. Ang daming kalaban na gustong pumasok sa atin para tayo ay sirain. Alam mo kung bakit? Kasi alam niya sa dulo ng ating nilalakbay, tagumpay ang ibibigay ng Diyos. Amen. Gusto niya itong sirain. Gusto niya itong masakin. At yung maliliit na bagay gagamitin niya para ikaw ay hindi makapunta doon sa lugar na dapat mong punta. Kasi alam niya pag nakarating ka ron, malalampaso siya at magtatagumpay ka at mayroong kang blessing mula sa Diyos. Kung minsan yung bangs mo lang, hindi nagkaayos ayaw mo ng, yung bangs ko umaangat. Kahapon lang, ang ganda-ganda nito Marami pong ginagawa. Ang Amalekita po nandyan. Gusto tayo laging salakayin. Medyas mo lang, tagilid. Bakit naman yung medyas ko hindi na iayos? Ayaw mo naman simba. Ang dami pong ginagawang maliliit na pamamaraan ang kaaway. Sila po yung mga Amalekita na ayaw tayong makarating sa lupang pangako ng Diyos sa atin. Sila po yung mga bibisihin ka nila. Maraming bagay na gagawin sila para ikaw ay mabisi. At pag nabisi ka na, alam mo, pag sobrang busy ka na, halos wala ka ng time sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, manghihina ka at magkakaroon ka ng karamdaman. Amen. Kasi nawawala yung sigla mo sa Panginoon. Amen. Nawawala yung iyong pagtitiwala sa Panginoon. Utay-utay nananakaw ng kalaban. Napapasok po tayo ng kalaban. Kaya ako laging nananalangin. Talagang araw-gabi nananalangin ako para sa inyo. Kasi si Moises po, noong panahon na yun, wala siyang ginagawa kundi manalangin. Pero yung kanyang mga kasamahan ay puro ito reklamo. At nang time na yun, gusto pa nilang batuhin si Moises noong time na yun. Kaya ang ginawa ng Panginoon, pinasalakay sila sa mga Amalekita para wala yung atensyon nila na para batuhin si Moises. Sinalakay sila, nataranta sila ngayon. Nataranta sila, kaya nawala yung focus nila kasi gusto nilang batuhin si Moises noong time na yun. Nagalit sila sa kanilang leader. Dapat po mayroon tayong load. Diba sa atin, pag ang iyong cellphone ay kahit na full charge, pag wala kang load, hindi ka naman makakatawag. Ay lalo na, hindi ka makakapag-email, makakapag-Facebook, medyo malungkot. Hindi mo malang ma-chat yung kasamahan mo, diba? Hindi mo malang mabati. Diba? Kasi kasama na yun sa buhay natin Diba? Pag may birthday, babati ka, ay kung wala kang load, wala kang hindi ka malang makatawag, diba? So, napakahalaga po sa ating spiritual na buhay na tayo po ay punong-puno ng salita ng Panginoon. Yun po ang magbibigay sa atin ng tagumpay sa pakikipaglaban sa mundo ito, yung load natin mula sa Panginoon. Yun po ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Kaya ako pa nagpapalod, Andikol Anditex. 1 month alaga lagi. Sabi ko, kung merong load 1 year, yun ang ilulod ko. Para 1 year, na anytime, piling tumawag. At yung load ko sa bahay, lahat ay nakikinabang. Lahat po nakikinabang. Pag may tatawag, kunin mo muna yung cellphone ni Papa. Tatawag ako. Pag wala doon, nandito, kung sino lang, pagkatapos ng tawag, tatakbo si Prince. Mag-i-email muna ako. Yung email niya, nasa phone ko, wala doon sa kanya. Sabi ko, may phone ka naman, bakit hindi mo nililagan? Kasi hindi ako pa pagamitin ni Daddy. Kaya doon niya nilalagay sa akin, doon natutulog minsan sa bahay. Yung load mo, pinakikinabangan ng iba. Pag malakas ka sa Panginoon, hindi lang ikaw ang nakikinabang, buong family mo nakikinabang. Amen. Kahit yung galit pa sa'yo, nakikinabang sila. Kasi yung iyong pananalangin. Alam ka naman na, ay itong isa kong pinsan, huwag mong isama Panginoon. Alam ka naman din, yung hahaba pa. Pag manalangin ka, Lord, buong family namin, kamag-anak mo, isip mo sila. Alam ka naman sabihin mo, puwira lang si huwag naman ganun. Kung parang ang hirap naman, nahaba pa, di ba? So, kaya sabi ng Panginoon, love your enemy. Yes. Kaya, ipapag-pray mo na lahat na lang. Mas mabilis sabihin na, lahat po ng kamag-anak ko, massive, Panginoon. Puwira lang, matagdag ka pa, di ba? Pero isama mo na lahat, di ba? Kasi yung presence ng Diyos, yun yung magbibigay sa iyo ng tagumpay. Amen. Ibibigay ng Diyos
yung lakas mo dahil mayroon kang load, lahat po nakikinabang. Nakahaspat sila sa'yo. Di ba? Nakahaspat sila lahat sa'yo kasi may load ka. Ay pag wala kang load, anong may tutulong mo sa kanila? Tumawag sa'yo yung kasamaan mo. Maghiwalay sila ng asawa niya. Ay wala kang load. Iwalayan mo na, hindi naman talaga ata kayo magkasundo. Diba? Iwanan mo na lang. Oh, di ba? Pero pag ikaw ay mayroong load, magiging maayos po. Magiging maganda po ang iyong, baga talagang magiging sentro ng iyong pagtawag sa Panginoon, yung tunay. Meron naman pong talagang, ang Diyos kasi magbibigay sa inyo ng wisdom. Bahala na ang Panginoon. Kung anong wisdom na ibigay sa inyo ng Panginoon, kasi yun ang ipapayo mo. Diba? Kaya nga pag ako nagpapayo, nagbubuklat ako ng salita ng Panginoon. Doon ako magbibis. Kung ano ang gusto ihingi ng payo, doon ako nagbibis. Kaya nga araw-araw nagkukonsume ako ng maraming oras sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kasi minsan may mga kamag-anak akong tumatawag sa akin. Ay pag hindi ako wala akong pasihan ng pag aking sasabihin sa kanila, baka ako ay magkamali. Kailangan mayroong base ako na mayroon akong ang sinabi sa salita ng Panginoon, ganito pinsan. Kinukumpare ko, ito pinsan ang sabi ng salita ng Panginoon. Ano bang pagkaunawa mo? Ay, pinsan. Naunawaan nila, hindi galing sa akin. Kasi pag galing sa akin, baka ibalik nila sa akin, ibato nila ulit sa akin. Pero pag galing sa salita ng Panginoon, tandaan mo hindi ka magkakamali. Bakit mo magagawa yun? Kasi may load ka. May load ka. Pag wala kang load, walang makakapat sa'yo kahit isa. Walang makikinabang. Sayang po ang ating paglilingkod sa Panginoon. Salamat po sa kanyang mga salita. Sabi po sa verse 9, sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Ahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. Sabi niya, pangunahan mo. Pumili siya. Bilang leader, pumili siya ng mangunguna doon sa grupo nila. At siya itataas niya yung tungkod na binigay ng Panginoon. Ano ba nang binigay sa atin ng Panginoon? Yung kanyang mga salita. Dapat lagi mo itong itinataas. Itinaas niya yung tungkod at doon sa taas ng bundok. Pag nasa taas ka, doon ka sa burol, nakikita ka ng lahat. Dapat tayo nakikita sa atin yung salita ng Diyos. Dapat ito ay nagliliwanag sa atin. Kaya nga sabi tayo yung asin at ilaw ng sanlibutan. Yung ilaw, pag nilagay mo sa ibabaw, halimbawa itong ilaw na to, pag halimbawa meron akong nahulog dito ng isang karayo, hinahanap ko, sa tingin ko ba, pag binuksan ko yung ilaw na yan, ang liliwanagan lang yung hinahanap ko? Hindi po, lahat itong buong ito maliliwanagan. Hindi lang ikaw. So yung ating itinataas, ang Panginoon. Kaya nga sabi ko, pag tayo Kristiyano, hindi tayo nabubuhay sa ating sarili. Kundi mayroong Diyos na dapat natin protektahan yung kanyang pangalan. Ay sa atin, wala namang masisira sa atin. Di ba? Tao lang tayo. Yung pagtitiwala ng kapwa-tao natin na nakatingin sa atin, masisira dahil sa kanya. Dahil sa atin na hindi tayo nagliliwanag. Kaya nga sa ibabaw ng bundok, si Moises tumayo kasi para makita siya ng lahat. At habang siya nakataas, nakikita siya, nagtatagumpay. Nagtatagumpay yung kanyang mga kasamahan. Kasi nakataas yung kanyang mga kamay. Ang leader po, pag ang leader ay kulang sa presensya ng Diyos at siya laging nakababa, hindi po siya makikita ng kanyang mga kasama. Sino ang nagpapalakas sa tahanan? Di ba ang mga magulang? Pag may problema yung mga anak natin, kaya mo yan. Kaya mo yan. Sino ba ang magulang na nagsabi, ay hindi mo kaya yan. Walang magsuicide ka na lang. Wala namang ganun, di ba? Kahit alam mo, hirap na siya, pero lagi mong sinasabi, kaya mo yan. Amen. Kaya mo yan. Ang Diyos po, hindi sinabi ng Diyos na hindi natin kaya. Kasi alam mo kung bakit. Kasi pag sinabi niya go, kasama mo siya. Ang anak natin, lagi tayong kasama. Ang Diyos lagi natin kasama. Kaya mayroon kang buhay na nakatitiyak ka na mayroong tagumpay na ibibigay ng Diyos sa atin. Ang sabi po sa verse 10,
Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises na may kasama ni sina Aaron at Hor ay nagpunta sa burol. Sumunod po siya. Tayo po, bilang mga anak ng Panginoon, dapat tayo po'y marunong sumunod. Sumunod siya sa sinasabi ni Moises. Si Moises, umakyat siya doon sa burol. At meron siyang kasama. Si Hor at saka, sabi niya, sinamahan siya ni Hor at dalawa silang kasama. Si Aaron. Sinamahan siya. Kasi po, ang leader dapat din may kasama. Kaya ako masaya-masaya pag nakikita ko si Tutoy, narito na siya. Hinihintay ko pa talaga, minsan nalilate kami ng mga 5 minutes, okay lang. Hapon pa lang, prayer namin, pinapag-pray ko na yan. Lord, ingatan mo si Tutoy, makabalik bukas ng ligtas. Di ba? Ang sarap na mayroong nag-aalala sa iyo, kasi tayo po, kahit leader, nanghihina din tayo. Bumabagsak po tayo yung kamay niya, at pag bumagsak, natatalo yung mga kasamahan niya. Natatalo. Yung palang mayroon palang significant yun doon sa pakikipaglaban, na pag bumababa yung leader, bumabagsak yung leader, natatalo yung kanyang mga kasamahan. Kaya pumunta yung dalawa ni Hor doon para itinaas. Pinaupo si Moises sa bato. Bakit po bato ang napili? Hindi kahoy. Kasi po yung bato, yun ang Panginoon. Yung bato, hindi pwedeng bumagsak. Yun po ay hindi pwedeng lumambot dahil bato napakatigas. Sa Panginoon po siya ang pundasyon niya. At habang tinataas ng kanyang mga kasamahan, kaya hindi lang po dapat leader, dapat mayroon din pong kasama ang leader. Pag ikaw ay leader at laging walang umaalalay sa iyo, laging may bumabato sa iyo, manghihina ka rin. At alam mo, pag nanghihina yung leader, ang naapektuhan yung mga kasamahan niya. Kaya napakahalaga po yung pagtutulungan natin. Yung pagiging isa natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi diyan, yan po yung ginawa nila ang tatlo. Sa tingin mo ba kung si Moises lang, kakayanin niyang matagal yan? Kaya patuloy niya akong nag-pray sa Panginoon na, Lord, bigyan mo ko Panginoon ng mga katulong talaga na yung bang bilang tao, nanghihina rin ako. Pero siyempre yung tungkulin ko sa Panginoon kailangan kong gampanan. Pero kailangan ko rin na mayroong isang mga taong tapat na pili kong hinahan ng mga kailangan kong sabihin. Kailangan ko rin yun. Tulad nila, kailangan din nila ang kasama. Sana po maunawaan ninyo ang tungkulin ng isang leader at maunawaan nyo kung ano ang tungkulin ninyo bilang mga kasama. Ay kung hindi yan sinamahan, walang sumama sa kanya, lahat sila ay babagsak. At ang sabi po sa verse 11, ang sabi diyan, kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Gusto niyo ba na tayo'y nakakalo sa ating pakikipaglaban? Gusto niyo ba na tayo ay ilalampaso ng kalaban? Diba ayaw natin yun? Pero alam niyo po, kailangan ko kayo. Kailangan ko kayo. Kailangan ko rin ang prayer niyo para sa akin. Amen. Kailangan ko rin ang pagmamahal niyo para sa akin. Kailangan ko rin ang pagtingin niyo sa akin. Kailangan ko rin ang tulad ninyo na mayroong pagmamahal sa atin bilang leader. Lahat po ng leader na kailangan ng kasamahan. Kaya kung ang bawat kasamahan mo ay babato sa iyo, babagsak. At pag bumagsak ang leader, bagsak po ang gawa. Nagtagumpay ng kalaman. Tayo pong lahat magpalakasan tayo. Sabi nga ni Kuya kanina, huwag kalilimutan ng pagtitipon. Kailangan ko kayo, kailangan niyo ako. Kailangan natin ang bawat isa. Sana kung magkaroon tayo ng paglilingkod sa Panginoon na hindi nakatingin sa tao, nakatingin sa Panginoon. Yung ating mission ay tungkol sa kaligtasan na dapat natin ipalakalat sa buong mundo. At kailangan ko kayo. Meron akong napanood na isang
na isang pelikula na kumanto. Sila pong lahat ay may mission na makonquer nila yung kabilang area. At ang ginawa ng iba, pagdating doon kasi maraming matitinik na area na dadaanan sila, yung mga alambre na bakod. Ang ginawa ng iba, tumaob. Pagtaob, sunod-sunod din nakataob, dumaan sa ibabaw nila yung mga kalaban nila para makapasok doon. Lahat yun namatay. At nagtagumpay sila, nakuha nila yung lugar na kanilang sasakupin. Ang pakikipaglaban po natin sa mundo ito, dapat po may pagkakaisa. Pag wala po tayong pagkakaisa, hindi tayo magtatagumpay pag tayo po'y magkakaisa. Pag ang leader po natin, binabato natin at hindi natin sinasamahan, meron pong hindi po magiging mabilis ang pag-conquer natin sa gusto natin magawa. Noong panahon po naglalakbay sila Moises, marami pong naging pasaway din. At ang sabi ng Panginoon, lahat ng yun hindi nakarating sa lupang pangako. Kaya sila'y natagalan, inabot sila ng 40 years. Pero kung sila lahat ay sumunod, hindi po aabutin ng 40 years. Nasakop nila yung lupa na pangako ng Panginoon sa kanila. At ang sabi po sa verse 12, nangawit na si Moises, kaya si Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises. Habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Kanina na pong pwersa yung nagaganap. Di ba doon sa dalawa? Si Moises nanghihina rin. Yung dalawang katulong niya, siya yung naging gabay niya, kaya sila nagtagumpay. Sino ba naman ang leader na walang kasamaan? Sinong leader na walang kasama? Di ba yung mga leader na mga laging may alala, laging may nakadikit sa kanila, at mayroon niya silang advisor. Ang leader po may advisor. Ang lahat ng leader, hindi lang iisa ang advisor niya. Marami pong advisor. Kailangan ko kayo. Ito pong ating ginagawa, hindi po ito ginagawa bilang para sa atin. Kung mayroon na mga maliliit na mga bagay na mga nangyayari, hindi po yan ang mahalaga. Ang mahalaga yung vision natin. Kasi kailangan pong linisin, kiskisin. Ang ginto po, pag yan ay sinunod, ang naiiwan lang yung pure. Lahat ng dumi tinatanggal. Tayo po, bakit nagkakaroon ng kiskisan? Kailangan po tayo maging pure, malinis, para tayo po ay karapat-dapat sa tingin ng Diyos. Sa pakikipaglaban po natin dito sa mundo, ang tagumpay po natin, pag tayo po ay nagkakaisa sa paglilingkod natin sa Panginoon. Wala pong imposible sa Panginoon, kasama natin siya. At ang sabi po sa 13, sabi po sa verse 13, dahil dito'y natalo ni Josue ang mga Amalekita. Nanalo sila, nagtagumpay sila, nakamit nila ang pagkapanalo nila. Sa dami-dami mga sumugod sa kanila, tayo pong lahat, tayo ay nakalaan para magtagumpay. Amen. Ibinanganak ka na ikaw ay winner. Tayo ay born a winner. Hindi po tayo loser. Lahat po tayo ay nanalo na, nagtagumpay na. At yun ang ayaw ng kaaway na manatili sa atin. Kaya gusto niya tayong ibagsak, gusto niya tayong pahinain. Kasi alam niya tayo ay ipinanganak para manalo, para magtagumpay, para igalang, at para maging taong karapat-dapat respetuhin. Yun po tayo bilang anak ng Diyos. Kaya ang kalaban, natataranta na sila, gusto nila tayo ay sirain. Gusto nila tayo ay patuloy na panghinain. Pero hindi siya magtatagumpay dahil kasama natin ang Diyos. Mayroon pong Lord tayo mula sa Panginoon. Amen. Ipagtatanggol po tayo ng Diyos. At ang sabi po sa 14, sinabi ni Yahweh kay Moises, isulat mo ang pangyayari nito upang hindi ninyo malimutan at sabihin mo naman kay Josue na lilipunin ko ang mga Amalekita. Dapat po lahat ng nangyayari sa buhay natin na gawa ng Panginoon,
huwag natin kalilimutan. Kung minsan, pag may nangyayari sa atin ng mga himalang bagay, makalipas lang ang mga ilang buwan, ilang taon, nakakalimutan na natin. Isulat natin, ilagay natin sa ating isip at puso na ang Diyos po ang nagtatakda ng lahat. Ang Diyos po ang nagbibigay ng tagumpay. Bibigyan ka ng tagumpay ng Panginoon, basta hindi ka malilinis ng landas. Ibibigay ng Diyos sa iyo. Gagawin ng Panginoon ng lahat ng nangyari. Sabi po sa 15, nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya itong si Yahweh ang aking watawat. Tayo po ba? Meron ba tayong altar na ating talagang niluluhuran, na ating pinaniniwalaan sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa Diyos? Tayo ba ay mayroong time na ganitong oras, Panginoon, ako'y mananalangin? Saan man akong lugar o malayo man ako sa church na hindi ako makakarating sa oras na yun, meron ka bang time para manalangin? Meron ka bang time para magbasa ng salita ng Panginoon? Para magkaroon kayo ng pag-uusap ng Panginoon? No? Kayong dalawa lang. Para yung connection natin sa Diyos ay nananatili po. At ang sabi po sa last verse 16, sinabi niya sa mga tao, itaas ninyo ang watawat ni Yahweh, patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga Amalekita. Pag tinataas po natin ang Panginoon, patuloy niya tayong pinagtatagumpay sa lahat ng laban natin dito sa mundo. Marami po tayong laban. Hanggang tayo nabubuhay, tuloy-tuloy po ang pakikipaglaban natin. Meron po tayong bibig, meron tayong mata, meron tayong tainga. Meron po akong isang kwento. Magbabakas ako sa isang kwento. Meron pong isang kaharian, nag-hire siya ng mga taong magtatrabaho. At pakatapos ng kaharian, umalis na ang dami. 1,000 tao ang nagtatrabaho. Umalis na sila. Pero mayroong isang tao na pasweldo na lahat. Sabi nung hari, sabi niya, ikaw yung napili ko na papipiliin kita. Sabi niya. Gusto mo ba yung 7 kabayo na ipapasama sa iyo ang laman ng kabayo na yun sa tigkabila, ang karga ng gold? 7 karga ng kabayo na gold ibibigay sa kanya. Sabi niya. Ay matalino kasi siya yung pinaka-leader nung Sabi nung tao, ano po yung isa na papipiliin mo sa amin? Sabi niya, 4 na salita. Pipiliin mo ba yung 4 na salita o yung gold na 7 kabayo ang sasakyan pupuluin? Kaya nag-isip siya, matalino siya. Iniisip niya, 4 na salita lang kapalit ng 7 karga ng kabayong gold. Ay matalinong tao siya. Sabi niya, yung 4 na salita na lang po ang pipiliin ko. Umalis na lahat ng mga tao doon sa kaharian kasi napasweldo na sila. Nagtataka siya, ano kaya doon? Sabi niya, ito yung problema. Hindi niya. Pag mayroon kang nakita, tingnan mo lang. Pag mayroon kang narinig, pakinggan mo lang. Pag mayroon kang naamoy, amuyin mo lang. Huwag mo sabihin mabaho yung kiligili ng katabi mo, magagalit yun sa'yo. Amuyin mo lang, sabi niya. Yung pang-4, kung magagalit ka, ipagpabukas mo na. Sabi niya, yun lang naman pala. Di, umalis na rin siya, wala siyang dalang gold. Bakit pinili ko? Pero sabi niya, matalino ako, sabi niya. Pagdating doon sa dadaanan nila, may nakaabang pala doon na tao. Sabi niya, ikaw yung huling galing sa kaharian. Marami kang dalang gold. Wala po. Sabi niya, pasok ka. Pagpasok niya doon, pinatuloy siya doon sa may misa. Yung misa, sa ilalim doon, nandun yung asawa ng tao na nag-imbita sa kanya.
sugatan, mabaho. Nakita niya agad, hindi siya uli. Naamoy niya ang baho. Hindi rin siya nagsalita. Tapos, napapakilig niya, nagreklamo doon sa ilalim ng minsan na kanyang pinagkakapihan. Nagreklamo. Sabi niya, hindi siya umiibig. Hindi siya umiibig. Yung pala, yung isang yun, may kulit doon sa lahat ng area. Na pag nagsabi ka ng mabaho, kung di spot, mayroong sipat na tutusok tayo para mamatay ka. Hindi siya umiibig. Yun lang, na naamoy niya, hindi niya, inaamoy lang niya. Pinapakinggan lang niya yung daing sa ilalim. Tapos, tinitingnan lang niya, nakikita niya. Yung lahat palang dumaan doon namatay. Kasi kada dumaan, pinapadaan doon, at pag sabing mabaho, may automatic na sibat na tumutusok para mamatay. Sabi niya, tapos, nakaano na siya. Nakalampas siya ron. Nandun na siya sa, ano sabi niya? Sabi nung tao na nag-abang sa kanila, sabi niya, lahat ng dumaan dito namatay. At yung lahat ng gold nila nandyan. Sabi niya, ikaw lang ang dapat tumanggap. Lahat ng gold na yan dahil mo naka-audition. Yung libong nagdaan, lahat ng gold mo na ipon sa kanya na po. Tayo po, pag nagsalita ka, pag may napakinggan kang hindi maganda at sinabi mo, pili mo itong ikamatay. At pag may nakikita ka, masyado kang nagpipintas ka, pili mo itong ikamatay. Piling may sibat, napapana sa'yo. At pag may tao na naamoy at kung ano sinasabi mo, baka on the spot doon sa lugar na yun, mag-away kayo. Meron po tayong mga mata na pili lang tumingin. Meron tayong mga tayo na piling makilig. Meron tayong ilog na piling umamoy. Pero hindi mo dapat ito gawing kasalanan. At yung last na pagdating niya sa bahay nila, kasi ang tagal niya sa lugar na yon, halos ilang taon sila, mga 20 years siya nagtrabaho doon. Pagdating niya, nakita sa tahanan niya, yung laki na ng tahanan niya. Iniisip niya ngayon, sabi niya, bakit ang laki ng tahanan ko? Siguro yung asawa ko nag-asawa ng iba. Nakita niya yung may umakyat na binata at bumalik doon sa kamay ng asawa niya. Nagalit siya. Gusto niyang patayin. Gusto niyang patayin yung tao. Akyatin, takbuhin, patayin. Kasi dami niyang kayamanan na. Nagpigil siya. At paalis na siya, nakita siya ng asawa niya. Tinakbo siya. Di ba ikaw siya, bakit tatakbo ka pag taalis ka? Kasi pinagpalit mo na pala. Sabi niya. Naalala kasi niya yung pag nagalit niya, pagpabukas mo. Sabi niya yung umakyat na yun, anak natin. Ay kung nagdalas-dalos siya ng sinugod agad niya, hindi niya nalaman ang katotohanan. Ang galit po hindi nakatutulong sa atin sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Kaya sabi niya, ipagpabukas niya. Sa buhay po natin bilang mga tao na nakikipaglaban sa mundo ito, ang tunay po nating armas ang salita ng Panginoon. At yung ating mga mata, ating tainga, ilong gamitin natin sa lahat ng kabutihan. Gamitin natin ito. Kung mayroon kang narinig, kaya hindi lahat ng nakikita ng mata ay totoo. Hindi lahat ng narinig ng tainga ay totoo. Mayroon po mga bagay na ibinibigay ng Panginoon na dapat natin magawa. Ang pagkakamali po ay hindi kasalanan. Ang pagkakamali ay pagtutulog. Pag magiging kasalanan lang ang pagkakamali, pag hindi mo ito tinanggap. Bakit ka natututo? Kasi nagkamali ka. Pero kung hindi ka marunong tumanggap ng pagkakamali mo, yun ang nagiging kasalanan. Nagkamali ka, hindi mo tinatanggap. Dahil yung pagkakamali yun ang magtuturo sa iyo ng katotohanan. Tunay po na ang Diyos ay makapangyarihan. At tunay na ang kanyang salita ay mayroon pong kapangyarihan. Diba? Ang salita natin, pag sinabi mo, makapangyarihan. Subukan mo kahit napakatinong tao.
Salitaan mo na kung ano-ano. Magagaling din yan sa'yo. Napakakapangyarihan po ang salita. At bakit ka nakakapagsalita? Dahil sa mata mo, sa nakikita. Akala mo lahat ng nakikita ng mata mo totoo. Paano ko nakita mo si pastor lumabas doon sa hotel? Nakapark pa yung sasakyan ko doon. Lumabas ako doon. Tapos paglabas ko may lumabas ding babae. Yung pala, mayroon lang nagpa-deliverance doon sa nagpa-pray. Doon sa lugar na yun. Paglabas mo, kaya pala, purma-purma pa to. Hindi lahat ng nakikita natin totoo. Kaya dapat huwag natin husgahan. Hindi lahat yan totoo. At hindi lahat ng naamoy mo ay mabaho. Mabaho sa'yo pero sa iba mabaho. Totoo po yan kasi mayroon akong pabango, ayaw kong maamoy pero gusto ng iba. Kaya hindi lahat ng naamoy mo mabaho, totoong mabaho. At hindi lahat ng napapakinggan mo ay totoo. Ang tunay po na pagmamahal sa Diyos, mayroon po itong biyaya. At ang tagumpay ng ating pakikipaglaban sa mundong ito, nasa atin po, binigay na ng Diyos. Tayo po ay nagtagumpay na. Salamat po sa kanyang mga salita. At sana po lalo tayong lumalim sa pagmamahal natin sa Panginoon. Gamitin natin ang ating katawan, ang ating pagkatao sa lahat ng ikabubuti. At yun po ay kararangan ng Diyos. Kung sabi niya, ang nagsasabi ng tapat ay nagsasama ng maluwag. Kung halimbawa, meron kang tampo sa kapatid mo, dalhan mo siya ng napakasarap na pagkain. Padating doon, sabihin, Brad, kain tayo. Bakit nandito ka? May tampo kasi ako sa'yo. Mawawala na yun. Magkakaroon ko. Sige, dinalhan mo na. Baka naman, yung pala pinakain mo ng masarap kasi may high blood. Dinalhan mo ng mga matataba. So yung pong pagmamahalan, sabi nga, lahat magagawa mo, pero kung walang pagmamahal, useless ito. Kaya po tayo po bilang mga anak ng Diyos, sana po magkaroon tayo ng pagmamahal sa bawat isa. Magtulungan po tayo. Kailangan ko kayo, kailangan niyo ako. Maging isa tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Patibayin natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Patatagin natin, marami pa tayong, may mga anak tayo na kailangan magpatuloy sa Panginoon. Amen. Meron tayong layunin na mailigtas ang mundo. Ang sabi nga doon, pinanood mo yung kay Pedro at saka sa Panginoong Isus, itigil mo na yung pamalakaya ng isda. Sabi niya, mamalakaya ka na ng tao. Sabi niya, anong gagawin natin? Papaguhin ang mundo. Kasama ka po sa pagpapago ng mundo. Hindi po ito magagawa ng isang tao. Kabahagi tayo nila. Kabahagi po tayo nila. Kaya sa ating pong ginagawa sa paglilingkod sa Panginoon, marami po ang itinapag, hindi lang tayo. Kaya nga sa pananalangin, wala po tayong itinatangin. Kami dito talagang araw-araw ang pananalangin, walang patid, at lahat ay pinapanalangin. Especially siyempre, especially kayo. Kayong lahat. Kasi talagang ayaw ko na mayroong matatakay ng kalaban. Talagang nandun yung prayer, yung protection ng Diyos, ibigay sa atin. Sana po naunawaan niyo ngayong umaga ang kanyang pinapatid sa atin. Sa pakikipaglaban po natin sa mga amaligita sa mundo ito, may kakampi po natin. Kasama natin ang Diyos. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating pong ginagawa. Tayo po yung mukha tayo ng nalangin. Father God, salamat po Ama sa pagmamahal mo sa amin, Lord. Salamat sa iyong mga salita. Basbasan niyo Panginoon sa aming mga puso at ito po'y mabuhay at magawa namin ito tagumpay, Panginoon. Salamat, Lord. Pagdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord.